Nature Walk at Areciros Forest Park. Ayan, ang dami na. Kayo na lang ni-invite. Ang objective po natin today is be familiar with the place to recognize some species of populations that are there. And also, kung meron po kayo opportunity na mag-take ng photos, ayun, sana makakuha po kayo ng pictures. Ayan, so, yun na po, pwede tayo mag-start. Sir MC. Isa yung 2.2 hectare. Wow! Talagang ano? Ayun, 2.2 hectare. Forest park. Yung mga label yung mga wala yung label. Ayan, so masastart po tayo dito. Ayan. So yung mga signages dito dyan. Ano mga sponsor yung mga puno na iba? Ayun po, so yung mga puno dito iba, yung mga sponsors, may mga nagtanim. And even Mayor Juanita Puno is meron siyang tinanim na plant doon sa may meditation area. Different facilities. Ayan, thank you. We have toilet later kung gusto yung mag-CR. Admin office, exhibit center, meditation area which is located sa center, coffee shop, I don't know where that is, fountain, pero I don't think na nag-work siya ngayon. Elevated walkway doon, pwede tayo magpunta sa elevated walkway. And then we have the koi pond, which is located also near the meditation area. Ayan, dito din naman yung thank you. Ayan. Ito ang PR. Good morning po. Layo. Welcome tayo ng Beach Septica, which is located in the Philippines. So, madalas siya makikita sa mga wastelands din, para kung pusul-pusul. Because Septica or Hawili. So, yung fruits na kailangan natin hawiin niya pagkaan natin. Kailangan natin hawiin niya. Bakit tayo ng bahay? Kung nakaharang hawiin niya. So, bago na kayo sapatos. Hawiin niya. Ayan. Ayan kami yan. Meron naman po tayo makikita mga tags along the way sa mga plants. Pero po, disclaimer lang, nung punta ko po dito last week, or last week, may mga misidentified plants po. So baka pagdating ko yung opportunity to retag the plants na misidentified. And so may mga farm species din tayo. This one is, this looks like a Manila park. Ayan. Ito naman is mahogany. This is not native to the Philippines, so such as mga ibon natin sa mahogany. It is addicted to ano? Sir Alvin. Bakit nga ulit, sir? Kaya natutulog. Kasi nakita ko usually tinanim ng mga bumibisita rito or pag may mga ano sila, may mga activities sila. Ayan, for example ito, tinanim ng Violeta from Encinitas Elementary School. So, maybe in the future tayo din sa PL makapagtanim din dito ng mga bakit pa tayo pwedeng tanim, no? Spaces na nandito. 5 space, puro dry leaf leaves. Or Cariotan, this is only flowering once in its lifetime. Amazing! So, siya na hindi na siya magbubulaklak ulit. So, medyo mahirap siya paramihin din kasi kailangan matakwan mo yung fruiting and flowering season niya. May asexual niya. Pero naman siyang way to, ayun, thank you sir, to propagate asexually kasi it grows small baby plants sa may root system. So parang may tutulong mga sa ilalim. Kasama na sila pipit niyan. Cariotan nipis po. Usually, pag ganito at nasa enclosed space, mukhang nahirapan siya mag-space out because of other plants na hindi naman dapat niya katabi. Kupa siya. Dahil sa native sa Philippines. Ano pang alam mo na? Indian? Ang Indian hem. Indian hem. Indian hem. Pero hindi pa siya namumulaklak. Usually, ang kapag meron is namumulaklak ng summer or dry season. Hindi rin siya native sa Philippines. Yes, meron kami yan. Caballero. This one po is, pwede bang bukuha? Ayan, this one is the
Onyx Lygia or Fire Tree, okay lang po. Ayan. Fire Tree kasi po yung kanyang bulaklak is kulay orange red, which resembles fire. Ito yung mga petals niya na nalaglag from its flowering season. So since June na, wala nang dry season, unti-unti nang nalalaglag yung mga flowers. Ang sunod na po niya is mga fruits na which resembles, ganito, buds. Ayan. So yun yung fruits niya na nalalaglag na. Hindi rin siya native sa Philippines, sorry. Pero maganda yung flowers niya. May ganyan sa PLM. So may orange. Ayan. Tapos ito naman po ay single yung neglectum. Ito sa epiphyte. So kasi natin epiphyte, yung mga halaman na dumagapang sa kapwa halaman or sa trees. Ayan. So kung makikita po ninyo yung epiphyte natin, meron siyang tinatawag na adventitious roots. Yun yung kanyang mechanism to stick sa trees. Ayan. So nakakapit yung mga ugat niya sa trangkita. Ayan. So tumataas siya. Tapi alam meron din yan. Ayun. Ayan. So kung makapansin po ninyo, ito yung itsura niya kapag nasa ground. Pero kapag tumataas na po siya, nag-iiba po siya ng morphology. Nagkakaroon siya ng complex this morphology compared dito. Ayan. Ayun lang po. 150 na po. Ayan, so siya possible natin siya putulin kasi tagtanong pwedeng kumalat sa balat. And this is not native to the Philippines, pero maganda siyang ornamental plant. Ornamental plant. Native plants. This is basta dito pinangalan niya kamuning QC. Ayan. Yung bulaklak po niya, unfortunately wala kayong makitang bulaklak. Kulay puti. Ay, saan? Yan sa iba yan. Hindi po dito. Kulay white po yung bulaklak niya at mabango. So kamuning niya is orange jessamine. Ayan. So it reminds of sampagita. Yung amoy niya. Kamuning. Ayan. Tapos ito is not ipil-ipil. So mali po yung ano niya. Yung ipil-ipil, hindi ko makapal lang kanyang trunk. Manipis lang siya. Ayun. Most likely baka ano to, Tamarindus indica or sampakal. Lumalaki pala na tayo. Oo, lalaki ako. Buti malapapaya, mas malaki pa sa totoo. Usually grafted or marketed. Malapapaya. Pero mas malaki. This one is malapapaya or Santos Stem. Bakit ba? Okay. So, Santos Stem and Bertubernalis is endemic to the Philippines pero hindi siya malapapaya. It should be magkuno. So, magkuno is native plant in the Philippines that has red flowers. So, ngayon parang wala pa akong nakitang flower. Tsaka sobrang taas niya. Yung mga leaves niya, hindi siya nag-leave yung sa leaves sa baba, pati sa taas lang mismo. So mahirap makuha yung leaves niya kasi kailangan mong umakyat. Magkuno po, magkuno. Hi vlog! May photographer na tayo ng vlogger ba? Para sumikat si Sam. Magkakaroon na siya ng bagong career. Morning po. Ito yung parang stairs. Sige, huwag daw po tayo pagkakay sa may ground kasi may mga ahas daw po dito. Bakit siya? Ano na siya? Kaibigan na siya ng kasi maraming halaman. Animal of the Arceros Forest Park. Dito po tayo sa may gitna. Sa gitna daw tayo. Pero, ayan. Picture dito. Nara. May mga number lang. So makita niyo po yung mga exhibits dyan, mga birds of Arceros Forest Park, may mga plants, and there's history din doon sa side na yun. Dito si Bobby, ito wala siyang local name kasi hindi lang Golden Photo. Mura lang po yan sa mga garden center. Ito, common yan yung mga kaya-preno. Ayan. Yeah, pakpaklawin. Ayun. Sa mga iwa po na yan is fenestration. So, sa baba po, hindi pa ganun ka-define yung kanyang mga
penetrations, pero kapag umakyat po yan, dadami yung kanyang mga kate. Trivia, bakit daw nagkaroon ng penetration? Bakit daw nagkaroon ng penetration? Okay, bakit daw nagkakaroon ng penetration? Ayan, actually it's an adaptive mechanism for other leaves na makareceive ng sunlight kasi yung light should pass through the spaces here para yung ibang leaves makakuha ng sunlight. Ayun. Pasado po ba, sir? Pasado po ba, sir? Galing! Yes po. Ayan. So, ito is malete. This is Devil's Backbone or Penilanthus tittimaloides. Ayun! So, basta Devil's Backbone, kasi mukha daw bakit Devil's Backbone, I don't know. Pero, hindi yan native sa Philippines. Ayan. Ginagamit lang siyang ornamentals. Yan naman isang kabisado. Kasi yung nasa baba. Kala ko mabaisan mo si Sam, ha? And this one is also a common ornamental plant, not native to the Philippines, Dracena fragrans. Ayan. Ano tawag dyan, sir? Dracena fragrans or corn plant. Corn plant. Ay, hindi yung Ang fortune. corn. Fortune. Di ba fortune plant? Eh, Itsura ng fortune plant yan. para lang, for business purpose. So, ayan, may mga farm na naman tayo. Sinabit lang. Sinabit lang. Pero yung mga rin dito, may mga ibang plants na Tama ba? Sinabit lang, ma'am. Sinabit lang yan, di ba? Hindi actually, ano yun, nahulog lang. Tumabit. Our house has no Saan siya? has never Kanina siyang natural bunga. light compared to outdoors. So, Nahulog they daw, are adapted sumabit. in indoor settings because they don't need much light. Kasi they are adapted to forest floor environment. Ayun. So, Pwede ba yun sa tubig lang? pwede naman po, ma'am. Sa tubig. Another farm. Pero I think kinakain itong... Kabilang po siya sa family ng mga dalandan as in sa morphology ng leaves. Ayan. Hindi siya, sir. Hindi ba Hindi na lang kainin para para siyang maliliit na anak. Oh, baala na kasi. Ayun po. Oh, pasok-pasok ka lang sa camera kasi yung nagka-camera hindi marunong. Hindi ma'am, kamag-anak siya ng kalamansi. Wala ba si? Yes. Bukas. Ano ma'am? Depende po sa dito. Hulga pa yan sa bugnay ba yun? Bignay? Bugnay, bignay? Bignay, parang di ba pa yan? Hindi ito bignay. Ang bignay ba parang dikit-dikit? Dikit-dikit. Kala ko nga po muna lipoto, hindi din. Parang mahaba ng konti. Para din po, parang pero Sige, sige, ano yan? Ano yan? Ano to, yung Ano ba yan? Ang tagal. di ba ano to, yung ano ng gamot sa ubo? Diba? Ano yun? Hindi ka alam. Tama. Ayan, yan. Sige. Sige, punta ka din sa kilala mo. Punta ka sa kilala mo. Tanglad. Tanglad. Ano sa English yan? Ano sa English yan? Hindi ko alam. Lemongrass. picture mo na daw. Picture muna, picture daw. Ate Connie. Originalia katapa. Native po sa Pilipinas. Yung ganyan namin sa kahinihigan sa Pilipinas. Tama ka. Madalas din kasi higarin yung minsan. Tama ka. Lemongrass nga yun. Lemongrass. Ito, hindi natin. Result, ito. Yung gamot yung sa ubo. Yes. Ay, di po. Hindi ba? Mali. Sa lagundi, kasi ang lagundi po is parang parang make yung kanyang leaf more foil. This one is not palmy. Hindi siya lagun. So, hindi siya lagundi. Papantang damon. Nanahaw.
Talagang punong may pangalan. Talisay pala. Labo ng mata. Akala ko may bago. Uy, yun, nakakatakot yung puno. Alin? Ano yung mga pinagbilog na yan? Bakit nasa dito? Kami nagdidig. Basta nagdidig. Hindi ba ka umulan? Eh bakit kami yung nating dinaanan? Wala, yun lang. Ay, oo nga pala. Ay, ang ganda naman ito. Ano na ito? Ano tawag ko yan? Oo nga, no? Parang kakaibang kulay, parang rainbow. Ayan, yun, yung mataas na yan. That is bagras. Native? Sir Nachika, is it native? No, not native in the Philippines. Pwede ba yan pang furniture? Ano ng trunk? Parang hindi siya, parang malambot kasi yung ano, malambot ang kanyang... Ay, pakikita niyo yung parang tali-tali na yun. Last week, option. Bigyan ng mic niya. Hindi lang Hindi po siya pwedeng for furniture. Kung mapapansin niyo po dun sa tali, dun sa main lock na do not enter, nag-scrape off na agad yung kanyang part just because of dun sa pagkatali. So very soft yung kanyang wood. Tapos every time you scratch it, makita niyo parang layers of different colors. Yeah, unfortunately, it's not native in the Ano yung battery yan? Bagras or eucalyptus na group. Tingnan ko nga siya sa malapit. Ha? Akit po kayo. Apple or Aito. Ayan. Aito, ma-identify mo siya kapag yung surface ng leaves or additional surface is green, tapos yung lalim niya is brown. One of the native species in the Philippines, Bordillenia philippinensis. Ayan. Nagmon is endemic to the Philippines. Kaya siya na Philippinensis. I think edible yun, ma'am, ang Billenia. Billenia Philippines. Kasi if meron siyang mga hatag na usually parang mamamaytay. So, hindi ko lang ibigay siya na saka mas malapad naman ako, mas spread out. Nakatang ba kayo? Ayun na pala si Ma'am C. Hello, Ma'am C. Hello, kanina pa. Sabi kasi to the right, I go to the left. Right ka na, di ba? I hope my own right. Pwede dito pero meron pa dito. Sabi ko, bakit sila? Ano pa, may kalay. Ganda ng bag mo. Bagay dito sa nature walk natin. Ito nangyari na. May alam yan eh. Ano? Turista. Nag-left ka, Ma'am Jen. Gusto ko na kumain. I-left. Tutulog siya ako. Apato. Apato. Oy, apato. Apato, tingin ko sa mga. Apato. Ito yung kanyang space which is modified tip used to attract pollinators. Yung itong bulaklak na ito, separate ang kanyang male and female structures. So sometimes they can pollinate, sometimes not. They need the help of insects or beetles para makapag-pollinate yung sensation nila, ma'am.
Uwian na.